Kuya, Kuya Pete. Alis ka na? Alip. Sino ba ang tayo sinopring? Si Kuya Peter ata narinig ko. Ay, sino bang fight sinopring? Amen. Pray ng Panginoon. So, pagdating po natin ang ating sarili sa paghandog sa Panginoon. Ang pinaka madalas po na gamitin na verse yung ano dyan, Malakay 3:10. Pero marami po kasi depende sa pagbigkas. Sabi nung iba, pag binasa nila yung Malakay 3:10, ang pagbigkas nila ay Malakay 3:10. Nagte-3:10 daw siya. Natatakot sila kasi may 3:10 si Malakay. So si Malakay 3:10, nagte-3:10 daw sila. So sabi naman ng mga millionaire, pag binagkis nila, sabi nila malaki, hindi malakay, kundi malaki. Kasi malalaki siguro yung title na, kaya instead na malakay, ang pag-pronounce nila malaki. Kasi kung ikwentahin, malaki nga, di ba? Malaki. Oo, malaki. So sa mga, talaga sa mga kapos, sabi nila, malas eh. Sabi ka na. Instead na malaki, malas cheer. So, pero ang tinitingnan mo ng Panginoon doon, He love cheerful giver. Amen. Sabi nga, saan ba yung ano? Ito. Box. Malaki. So, tumitingin po siya sa puso ng tao. Hindi po siya actually tumitingin dun sa halaga na binibigay mo, bagkos kung paano yung attitude po natin sa pagbibigay. Di ba? Kung isa kang millionaire, nagbibigay ka nga ng malaki, tapos Wala naman. medyo, sasabihin mo, malaki. No, mas, sabi nga na Jesus, nung nakita niya yung babaeng balo na nagbigay ng isang sentimo lang, sabi, mas inaalulugdan ko siya, sabi niya. Kasi buong buong kayamanan niya, kasi sa totoo po naman, madali magbigay ng maliit, di ba? Kaya nagawa siguro nung balo yung kasi maliit lang, di ba? Pero sabi niya doon sa mayayaman na sobra malalaki pero kukunti lang din yung ibinigay. So, hindi actually kasi hindi niya naman kailangan yan, but yung puso mo. Actually yung ibinibigay mo rin yan sa sarili mo. Naalala ko tuloy yung isang mayaman, hinamon siya ni Jesus. Sabi ni Jesus, kung mayaman po matino, sabi niya, nagawa ko na yung mga utos na yan nung maliit pa ako, sabi niya. Lahat yan nagawa ko na. Hindi ako nag-ano sa mga magulang ko, sumusunod ako. Tapos sabi ni Jesus sa kanya, sige, bigay mo lahat. No? Isipin mo kung gaano kalaki yung ibibigay sa kanya ni Jesus kung ibigay niya. Sabi sa Malakay 3:10, sa Malakay 3:10, sabi po doon, kapag nagbigay ka ng 10%, bubuksan yung durungawan, ang dami. Pero ang pinapabigay sa kanya ni Jesus Christ, buo. Hindi lang siguro durungawan ang ibubukas sa kanya ni Jesus kung ibinigay na yon. At saka binigyan mo siya ng opportunity ni Jesus, pag nabigay mo yun, sumama ka sa akin. So parang bigay mo lahat yan. Siyempre, anong mas mahalaga? Yung kayamanan, nung kasama mo si Jesus. Diba mas mahalaga kasama mo si Jesus, pero sa mayaman na yun, hindi niya nakayanan. Sabi niya, ay parang ayoko Lord, dito lang ako. Kaya sabi ni Jesus, mas mainam pa yung balo na nagbigay ng isang sentimo, pero buong buhay niya ay kasama doon sa kanyang pagbibigay. So tayo pong lahat ay tumayo, taas po natin yung offer natin sa God. Lord, maraming salamat po sa biyaya na lagi namin tinatanggap sa inyo. Ina-acknowledge namin, Panginoon, na ang lahat ng aming lakas, ang mga natatanggap namin sa trabaho po ay galing sa iyo, Panginoon. At narito, Panginoon, ang alay na ito ay alay namin, Panginoon, na may galak sa aming puso. Binibigay namin ito sa iyo na may kagalakan. Magamat kung minsan malaki, magamat kung minsan maliit ang aming namibigay. Pero ito, Panginoon, taos sa aming puso. At nais namin ialay sa iyo ito bilang handog, bilang bunga ng aming lakas na nanggaling din sa iyo. Bunga ng talino na ibinigay mo sa amin. At Panginoon, dakilain ka dahil ikaw ang tapat sa amin. Magamat kung minsan hindi kami tapat, pero patuloy kang nagtatapat. At tuturuan mo kami magiging tapat. Dahil ikaw ang Diyos na nagsabi, ang pinasimula mo sa amin ay yung tatapusin. At naniniwala kami sa iyo, Panginoon, tinatanggap namin ang kapurihan mo at binabalik namin sa iyo. Ang mga pagpapala mo, Panginoon, inahandog namin sa iyo sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. At pumalakpak po tayo sa Panginoon. Amen. Lord. Amen. Nasa banal na tunan po tayo.
At pakipasok po yung mga simbolo. Amen. Ang sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27. Ang sino man kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon, ang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino man kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo itinutuwid niya upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. So habang pinagpe-pray po ang mga simbolo, siyasatin na po natin ang ating sarili. Hallelujah, Lord. Ama naming nasa langit, Ama naming dakil at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na buhay na ipagkakalob sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Maging dahil sa iyong awa, Panginoon, ang katabag sa amin, Panginoon. Kami naligtas, Panginoon. Muli, Panginoon, kami papasalamat, Panginoon. Pati tinataas namin, Panginoon, ang banal na hapunan ito, Panginoon. Ang tinapay na simbolo ng iyong katawan, Panginoon, na binayubay sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Ang tinapay na simbolo, Panginoon, ng iyong katawan na ipapagaling, Panginoon, sa aming mga karamdaman, Panginoon. May Panginoon, kiniklaim namin, Panginoon, ang kagalingan, Panginoon, sa aming mga karamdaman, Panginoon. Naway, Panginoon, ang tinapay na ito, Panginoon, na maging silbi, Panginoon, ng aming kalakas at kagalingan, Panginoon. Muli, Panginoon, kami papasalamat. Pinupuri ka namin sinasamba sa ngalan ng iyong si Yesu Cristo ng Nazaret. Amen. Amen, Lord. Hallelujah. We praise you, God. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw, O God, aming tagapagligtas. Ikaw, Diyos. Ikaw, Jesus, aming Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa sakripisyong ginawa mo sa cross ng Kalbaryo, Diyos. Maraming salamat sa simbolo ito, sa simbolo ng iyong dugo, na siyang naglinis sa amin, siyang dumalo at nabugo sa cross ng Kalbaryo upang kami malinis sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon. Maging sa aming mga pamilya, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat sa kanyang kaligtasan, Panginoon, sa aming kaligtasan. At kami po, Panginoon, ay sumasampalataya, O Lord God. Maraming salamat po sa iyo sa ngalan ng Lord Jesus Cristo. Amen. Kanin mo, maghihintay
buhay. Di mo makikisan. Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang Hallelujah. Naalala natin ang ginawang pagsakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo nang siya ay ibinayubay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. At po natin ang tinapay, simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabing siya ay pinagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin. Thank you, Lord. Taas po natin ang salo, simbolo ng dugo ng ating Panginoon na nabubudo sa krus ng Kalbaryo na naglilinis ng ating kasalanan. Gayon din naman, matapos magapunan ay hinawakan niya ang salo at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin. Thank you, Lord. Salamat po sa salvation ng aming loved ones. Thank you, Lord. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Oh, Lord. Amen. So wala pa pong nadadagdag sa mga gift dito sa Christmas tree. Malapit na po ang December na po ngayon. Ilang Friday na lang? Tatlo. Tatlong Friday na lang. Ha? Ha? Dalawa. Tatlo pa ba? Oo. Kaya yan gano'n natin. Amen? Amen po ba? Sa 24 ng gabi, saan ba tayo, Tiplo? Dede tayo. Golden Palace. May dinner date po. Kung sino pong gusto sumama, sumama po kayo. Golden Palace. Golden Palace, bring your baon. 24 na. Oh. Wala na tayo. Kuya, sama ka. Saan banda yun? Golden Palace. Ay, anong oras po? Palagi siya pinapunta. Alas 10 na yan. Andiyan ka? Alas 9, alas 10. O Kuya Edwin, pagkakataon nyo na. Ikaw, it's Sabi mo Okay. dito na dede. Mga 1 hour God's lang. will. 1 hour lang. 25. Pwede naman kayo pagkakain, malis na lang Webes ng gabi yun. Webes ng gabi. Webis pala kaya. Webes. Mas maaga. Wednesday Pagkatapos ng ang- trabaho. Ano, may nandiyan ka? Wednesday ang 25. 25 ang... 25 kasi 26 ang biyernes eh. 25 na. Webes, basta Webes. Nandiyan kayo? Ah, gabi. Webes. Alas 10 ng gabi. Ha? 9 kayo makalabas. Ano ang Christmas party. Eh, ako more. Malapit na sa Habib. mag-outpass kayo. Dito sa ano? 25, oh. Christmas party na.
Ay, sayang. Hindi, kasi 10 to 10 ako nandun ako maka-attend. Kung gusto 10:30 mo. ako makakarating sa barangay, tapos hindi mo kaagad kaya. Buti bala, kainin mo na yung ngayon sa'yo, ha? Kainin mo na yung ngayon sa'yo. Daling mo na yun sa akin. Okay. Baunan. So, mamayang gabi, pagmimitingan po namin yung mga ibang detalya kung anong gagawin sa Christmas Meron party. tayong games. Andiyan ka? Okay, paki-close mo na, Kuya Anthony. Wala ka rin din. Ha? Ah, sige, kunin ka na. Friday. Oo, Friday. Ito, May contest pa man din, may Yes, contest. so Lord, mamaya na tayo mag-usap. I-close muna natin yung gawain natin. Yes, O Lord, hallelujah. We worship you, we magnify, we honor your name, O Lord God. Maraming salamat, O Lord God, sa katugumpayan ng gawain ngayong araw na, Lord God. Truly, Lord God, you are here in our presence, O Lord God. Patuloy niyo kaming iniingatan, O Lord God. Patuloy niyo kaming ginagabayan, O Lord God, sa lahat ng aming gawain, O Lord God. Hallelujah. Maraming salamat sa pagkakataon na ito, O Lord God. Sa iyo lamang, O Lord God, ang pinakamataas na papuri at pagsamba at kalwalatian, Lord God. In Jesus' mighty name we pray, O Lord. Amen. Thank you, Lord. Kaya tayo.